talagang napakagalak sa ating community. Nakikita ko po talaga ang at alam ko na naririnig ang Panginoon na ating mga sinasabi. Bliniblis po tayo. Talagang lahat ng salita ng Panginoon ay nasa sa ipuso po natin. At ako po'y nagagalak at nagpapasalamat. At ako po'y nasisiyahan. Ako po'y napapaiyak dahil po ako'y talagang nakita ko ang ating community, ang ating community ni Pastor at sa kanyang family. Nakita ko po talaga ang blessings talaga. Ang unahin natin talaga ang Panginoon. Amen. Sana po ito ay tuloy-tuloy ang ating pagdarasal sa Panginoon at ibibigay po niya lahat talaga ang ating bigay niya sa atin ang ating desire sa ating for God. So ito lang po ang Tatay kong handmaid of the Lord, but parang may kulang sa buhay ko, hindi ko alam. Naglaylo ko sa handmaid, although every Sunday din, kami, nag-gathering ng maliit na pero parang sabi ko may kulang, hindi ko alam. Sabi ko sa leader ko, maglalaylo muna ako. Dahil parang may kulang, hindi ko alam. Pero every day in the morning, nagbabasa ako ng Bible. One time, sabi ni Sister Janet na, Susan, sis, sumama ka kay Sister Winning bahay. May darating na pastor. Okay, sis, sama ko kay Sister Winnie. Punta kami. first time yun. First time, napunta kami kay Sister Winning bahay. Nakilala namin si Pastor Jerry, na doon ko na unti-unti, pero nare-reply ko sa sarili ko, sa akin, na may kulang talaga. Although nagbabasa ako ng Bible, na hindi ko ninanam na parang libro na ganun lang. Parang wala lang. Parang wala lang. Pero unti-unti na ipaliwanag ni Pastor Jerry na, ganun pala. At kulang pa rin yung nangyayari sa buhay ko, although may nangyari sa buhay ko na past, na kailangan pa lang, huwag kang titingin sa past. Ngayon, sa future ka pupunta. Na napagdaanan ko for my experiences, sa dami na experience na dumating sa buhay ko, emotionally, love, lahat dumating sa buhay ko, pero talagang kumapit ako sa Kanya na, Lord, huwag mo akong pababayaan. Amen. Amen. Yun nga, napapasok ako sa handmaid kulang. Dito, nagpaliwanag si Pastor Jerry na ang saya ko, parang galak. Talaga ang saya ko. Sabi ko, ito na siguro yung hinahanap ko sa buhay ko. Amen. Na, ito na. Kaninang umaga, kasama ko yung aking BF. Sabi niya, Lika, sama ka, punta tayo mag-jogging. 1 hour lang tayo. Bakit? May pupuntahan ako. Kailangan ko, gusto kong mag-fellowship. Gusto kong ano yun. Basta pag uwi ko, ipaliliwanag ako. For God yun. Sabi, 10 o'clock na, sabi ko, uwi na tayo. Bakit ka ba nagmamadal? Gusto kong mag-fellowship. Tumawag. Okay, umuwi na kami. 1 hour kami nag-jogging. Ngayon, tinawagan ko agad si Sister Aida. Sis, nasan ka na? Antayin mo ko, sasama ako. Ha? Basta antayin mo ko, darating ako, mga 11:20, sigurado, magkikita tayo. Madali ako. Talagang iba yung excited ko mag-fellowship, makinig ng iba talaga. Sabi ko, talagang ito na yun. Sabi ko, tsaka na tayo mag-usap. Sabi ko sa pagbalik ko, kukwento ko anong nangyari. Sabi niya, sige, ingat ka. Eto na, sabi ko, sis, talagang hinahanap ko talaga yung fellowship, yung aral iba, ewan ko, ibang nararamdaman ko. Amen. Sa totoo lang. Kaya sabi ko, Lord, ipagpapatuloy ko to. Amen. Ipagpapatuloy ko to. Although, iba yung pagsisimba, iba yung naririnig mo at ipinaliliwanag ni sa pastor. Kaya ngayon, sasama na ako sa inyo. Amen. Sasama sa inyo ang brother and sister sa gawain nating tuwing linggo or Sabado or
small group. Amen. I give my best, but I give For the for Lord. the Lord. Lord. God will make a way. Tumatawag ka sa Kanya, even though sometimes we did mistake, but God is always there to forgive us. So, dininig din ng Panginoon ang panalangin ko. Alam ko na maraming nanalangin sa akin. At sa mga pastor na ginagamit sa Twitter na nagpalakas ng loob ko na si Pastor Rick, sila Benny Hill, George Mayer, naghingi ako ng panalangin na sabi ko, I need a favor from God tomorrow. Sabi ko that me and my husband and lahat, siguro may 100 tinweet sila, lahat inanuhan nila Pastor Rick, Warren, lahat-lahat. Sabi niya, it's done in Jesus' name. Amen. Yes. Kaya nagpunta ako sa Perfecture, sabi ko, Lord, hindi na ako kakabahan. Masasagot ko mga tanong. Kasi sabi nila, it's done. Kaya inaangkin ko, it's done. Kaya sabi ko din kay Papa, it's done din sa'yo. Kaya nung interview ako, sabi na, pinipilit ni Papa, ako din, sabi niya, magpapasok. Sabi niya, tinignan yung passport, ni-record ng passport niya. Sabi niya, pag lumabas na yung papers niya, bumalik kayong dalawa dito, ano ka na, nasama ka na niya. Yun, sabi niya. Kaya purihin ng Panginoon, sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Sabi ko na, in His time, talaga, umasa lang tayo na huwag tayong mangamba sa tapatan ng Panginoon ibibigay. Kaya glory to God, nakikita ko na ang ina ko, malapit na. Magandang hapon po sa lahat. Unang-una, thank God po. At yung matagal ko pong hinahanap, natagpuan ko. Umiyak pero pipigilan ko siya. Kasi baka wala akong masabi. Labas yung eyeliner kasi. Kasi ano po. Yung desire po talaga ng puso ko is mag-serve po sa Panginoon. At saka yung ipinangako ko sa Kanya na talagang bigyan niyo po ako ng pangalawang buhay, Lord. Ibabalik ko po sa inyo yung pinigyan niyo po na talent sa akin. And then ang tagal ko po na nawala sa community, 1 taon po yun. Pero before po, naging matagal po ako doon for 5 years. Talagang puspusan po yung faith ko po doon, yung binigay ko po lahat, yung kakayahan ko para maibalik sa Panginoon yung talent na binigay niya. Pero siguro, tao lang po tayo na minsan natutumba. And then, ngayon gusto ko po ulit na ibalik yon sa Kanya. Amen. At nagpapasalamat ako na natagpuan ko rin yung gusto ko po talaga na kasi po, marami pong community na talagang nadaluhan ko po, pero hindi ko po alam. Minsan papasok lang ako sa isang linggo, sa susunod wala na naman po. Ngayon sa first fellowship, nag-attend po ako, parang kakaiba po siya. So, kahit po na may hadlang, mayroon po yung mga may hadlang na nag-anyaya sa akin, kumbaga dinidivide ko po yung time ko. Kaya lang, for the second fellowship, mayroon na naman, nag-attend na naman po ako. Hanggang sa talagang nafe-feel ko siya na okay po siya, talagang ito po yung hinahanap ko na, kasi yung mga community na pagdaanan ko po parang may kulang talaga. So yun po, hanggang sa nag-decide po ako for the first Sunday, nag-attend po ako, and then okay po talaga siya. And then after that Sunday, nakikipag-usap ako kay Mimi, sabi ko parang nagkakwentuhan kami, and then hanggang pumasok po sa music ministry. Hanggang sa, hindi ko na po namalayan, tuloy-tuloy na po yun. And then, hanggang sa nakipag-practice na po ako kagabi, ayun po. Pero on that week, parang inaantay ko po yung Sunday. Ang tagal. Ang tagal yung Sunday. Gusto ko na talaga. Tapos, dumating pa yung Saturday na nakipag-practice na po ako. So, yun talagang,
Sabi ko kagabi, thank you Lord, sabi ko, hindi ko alam ba't nakapasok ako kaagad. Sa tutusin nga po hindi naman talaga kaagad-agad yun Pero praise God, sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, thank you Lord. Nung pauwi na kami, sabi kami na ni Jerome, sabi ko, thank you Lord, sabi ko, hindi ko maubos. Walang kaubos. Hindi ko maubos explain na. Walang katapusang thank you Lord. Tapos kagabi yung record ko po yung yung practice namin. Hindi po ako nakatulog. Konti lang pong tulog ko kasi pinakinggan ko lang talaga yun. Mga 2 hours lang po siguro ang tulog ko. Pero ngayon malakas pa rin po ako. Yung pinakinggan ko ng pinakinggan walang sawa. Kahit set ako hanggang naitulog ko. Tapos maririnig ko na naman. So dire-diretso lang po yun. So, ito po ako ngayon, nagpapasalamat kay Lord. And sa community ito, dahil tanggap na tanggap niyo po ako. Amen. Thank you po. Thank you po. Thank you.